Ininform ni Tsunade kay Kakashi na ipapadala niya ito sa isang search mission at kahit na hindi pa nila nakukumpirma ito pero may Anbo Black Ops ang nakadiskubre ng hideout ni Orochimaru at ang Anbo na ito ay napatay at ang mapa na ipinadala nito ay malawak na lugar. Ang kasama ni Kakashi sa kanyang search mission ay sina Hinata, Kiba at Shino. Kahit na nagawa ni Naruto ang jutsu na kahit ang 4th Hokage ay hindi magawa ay nalulungkot pa din ito dahil gusto niyang matutunan ang jutsu na magagamit niya lagi at hindi isang jutsu na mabilis na makapatay at ang resulta ay matinding injury sa kanyang katawan kaya tinulungan ito ni Jiraiya at tutulungan ulit na mag-training kaya sumang-ayon si Naruto at umalis na ang dalawa. Habang nasa mission sina Kakashi ay may naamoy si Kiba na amoy mga patay kaya pinuntahan nila ito at pinasok nila ang kuweba. May nakita silang tao na may curse mark at nawala ng malay kaya napagtanto nila na ang kuweba na iyon ay hideout ni Orochimaru. Maraming nakikita si Hinata na mga bakas ng chakra kaya pinuntahan nila ito at may nakita silang mga maraming bangkay. Biglang may naramdaman si Akamaru at nasira ang kuweba ngunit nakaligtas ang apat. Hindi pa makakabalik ang apat sa Konoha dahil makakakuha pa sila ng impormasyon tungkol kay Orochimaru at naisip ni Hinata na naglagay ang mga kalaban ng time set device kaya ang mga kalaban ay hindi pa nakakalayo sa lugar na iyon at ginamit ni Shino ang kanyang parasitic insects upang mahanap ang mga ito. Balak ng mga kalaban na pumunta sa iba pang hideout ni Orochimaru ngunit ang iba ay natatakot na kay Orochimaru at balak nilang patayin si Gurren para makalaya na sila. Inactivate ng lahat ang kanilang curse mark at pinalibutan si Gurren kaya umatake na ang isang ngunit nakaiwas si Gurren at gumamit ito ng Crystal Prison kaya natalo na niya ang lahat. Na-detect na ng mga insekto ni Shino ang mga kalaban kaya pinuntahan na nila ito at may 5 hindi nagtangkang lumaban at pinaglingkuran si Gurren. Nakita ni Kakashi ang mga crystal na ginamit ni Gurren at nakita rin nila ang mga umatake kay Gurren na nawasak, isa-isa sa crystal. Ipinaliwanag na ni Jiraiya ang gagawing training ni Naruto at ito ay isang collaboration ninjutsu sa isang palaka at ang collaboration jutsu ay pinagsamang dalawang jutsu para i-transform ito bilang isang malakas na jutsu. Nagsama ng jutsu na si Jiraiya at nilabas si Gamariki at isasanay ni Naruto ang kanyang timing upang mapagsabay sa timing ni Gamariki. Tinanong ni Naruto kung malakas ba na jutsu ang gagawin nila kaya pinakita ito ni Jiraiya at Gamariki kaya nasira ang puno at namangha si Naruto. Pumunta si Kabuto at Yukimaru sa lawa at tumigil sa gitna ang mga ito at may pinasuot si Kabuto dito. May binigay ding gamot si Kabuto kay Yukimaru at biglang lumakas ang chakra ni Yukimaru. May hinihintay na lumabas sa lawa si Kabuto ngunit bumalik ito dahil nasa limit na ang kapangyarihan ni Yukimaru at nawalan ito ng malay. Nilabas ni Kakashi si Pakkun at may ibinigay kay Pakkun upang ipadala kay Tsunade para pag-aralan ang isa sa mga insekto ni Shino na naging biktima ng jutsu ng isang tagasunod ni Orochimaru kaya umalis na si Pakkun. Dahil hindi magkasundo si Naruto at Gamariki ay nagsama ng ibang palaka si Naruto at si Gamekichi at si Gametatsu ang lumabas at sila ang makakatraining ni Naruto. Matapos ang training ni Naruto kasama si Gametatsu ay nagpahinga sila at may natanggap si Jiraiya na mensahe. Dahil hindi masabi ni Jiraiya ang tungkol sa Akatsuki kay Naruto ay in-inform nito kay Gamekichi at Gametatsu na aalis na siya dahil may kailangan siyang gawin at bumalik na silang tatlo sa Konoha at tulungan si Naruto sa mga natitira pa niyang training kaya umalis na si Jiraiya. Nakarating na si Pakkun kina Tsunade at sinabi na ang binigay na mensahe ni Kakashi at inutos ni Tsunade kay Shizune na dalhin niya ang crystal sa forensics team. Pinaalaga ni Kabuto kay Gurren si Yukimaru dahil ito ang utos ni Orochimaru at binalalaan ni Kabuto na mag-ingat sila dahil may sumusunod sa kanila na mga taga-Konoha dahil si Kabuto ang pumatay doon sa Anbo na nagpadala ng sulat kina Tsunade at kung nag-fail sila sa misyon ay hindi matutuloy ang pagiging vessel ni Gurren kay Orochimaru. Pinatawag ni Tsunade si Yamato at in-inform nito kay Yamato na pumunta ito kina Kakashi kaya tinanong ni Yamato kung sino ang isasama niya kaya sumagot si Tsunade na si Sai at Sakura. Tinanong ni Yamato na kung ito ay tungkol kay Orochimaru ay hindi ba nila isasama si Naruto kaya sumagot si Tsunade na hindi dapat ito malaman ni Naruto. Hindi mahanap nila Hinata ang kalaban dahil sa ulan at biglang naisip ni Kiba nung may narinig siyang sipol para sa aso at ang sipol na ito ay parehas sa ginagamit para sa mga paniki kaya napagtanto ni Kiba na ang ginagamit ng kalaban upang mahanap sila ay mga paniki ngunit hindi nila alam kung anong paniki ang minamanipula ng mga ito at sigurado si Kiba na nahanap na sila ng mga kalaban at ang pag-asa na lamang nila ay si Shino upang mahanap ang mga ito.
Nakasalubong ni Naruto si Sai at tinanong ni Naruto kung anong ginagawa niya kaya sumagot si Sai na namimili siya ng ninja tool ink at napagtanto ni Naruto kung nakakuha ba si Sai ng bagong misyon. Alam ni Sai na sikreto lamang ang misyon nila kay Naruto kaya nagsisinungaling si Sai kay Naruto at nalaman ni Naruto na may tinatago si Sai kaya napagtanto nito na nagsisinungaling ito. Hindi na maamoy ni Kiba ang kalaban dahil nawala ito dahil sa ulan at bumalik na si Shino at kailangan pa ni Shino ng maraming oras para maparami niya ang kanyang mga insekto at balak na ulit ni Kakashi na hanapin ang mga kalaban habang si Shino ay gumamit ng insect cocoon. Nakabalik na si Guren sa tinutuluyan ng mga tagasunod niya at ininform ni Guren sa lahat na ang misyon nila na binigay ni Orochimaru ay ipapadala nila si Yukimaru ng ligtas sa lawa ngunit alam niya na may sumusunod sa kanila galing sa hideout at alam din ito ni Rinji kaya ininform niya kay Guren na ang kalaban ay 4 na tao at isang ninja hound. Dagdag pa nito na sa ngayon, ang 3 tao at isang aso ay nasa ilang kilometro ang layo at unti-unting pumupunta sa kanila. Tinanong ni Guren kung anong nangyari sa Juuso ni Kiho kaya sumagot si Rinji na ang Juuso ni Kiho ay nakakapawalang bisa sa ilong ng Ninja Hound ngunit napagtanto ni Guren na nagpadala ang Konoha na may high-level tracking skills kaya sila pa rin ay nahahanap. Tinanong ni Rinji kung anong gagawin nila kaya sumagot si Guren na hanapin nila ang mga ito at siya na ang tatalo dito. Pumunta si Naruto kay Tsunade at nakiusap na isali siya sa misyon kaya pumayag na si Tsunade at naghanda na si Naruto. Ininform ni Kiba kay Kakashi na may naaamoy siya kaya pinuntahan na nila ito at nung pagkapunta nila ay ininform ni Kiba na mayroon silang naaamoy na kalaban sa kanilang harap at ginamit ni Hinata ang kanyang Byakugan at nakita niya ang chakra ng mga kalaban. Biglang umatake sa likod ni Kakashi si Gozo at sinuntok. Umatake na rin ang 3 kina Kiba ngunit nagminti sila. Balak atakihin ni Kiba si Nurari at gumamit ng Fang over Fang kaya inutos ni Rinji kay Kigiri na mag-smoke screen ito. Ginawa na ito ni Kigiri at nagminti si Kiba. Nung inamoy ni Kiba ang lugar ay wala siyang naaamoy na kalaban dahil sa ginawang smoke screen. Sinipa ni Nurari si Kiba kaya tumalsik ito. Walang makita at walang maamoy si Kiba kaya umatake si Nurari ngunit prinotektahan ni Hinata at umiwas sa atake nito. Biglang umatras si Nurari at nagtago at pinapaingat ni Kiba si Hinata dahil nakakagalaw ang mga kalaban ng malaya kahit na may smoke screen ngunit sumagot si Hinata na kahit mapawalang bisa nila ang pang-amoy at paningin niya ay wala naman itong kwenta sa kanyang Byakugan. Umatras na si Kiba at nakikita ni Hinata kung nasaan si Nurari kaya umatake na si Nurari ngunit naiiwasan ito ni Hinata. Umatake na si Hinata ngunit nagkunwari na nasasaktan si Nurari kaya umatake ito kay Hinata at tumalsik. Patuloy na umatake si Nurari ngunit nakakaiwas si Hinata kaya umatake ulit ito kay Nurari at hindi tumatalab dito. Umatake si Gozo kay Kakashi at hindi makapaniwala si Kakashi sa lakas nito. Umatras si Kakashi at mabilis na nakapunta si Gozo dito at pinabagsak. Pinagsusuntok ni Gozo si Kakashi ngunit nakakaiwas ito at nasa likod si Kakashi at tinutukan ng kanay si Gozo dahil ang sinusuntok nito ay clone lamang at biglang lumiit si Gozo. May pinalabas na halamang crystal si Guren. Umatake na ulit si Nurari at sumigaw si Hinata at narinig ito ni Kiba. Nag-iisip si Kiba kung may magagawa ba siya at mayroong naisip si Kiba na paraan. Biglang nawala si Gozo at sinipa sa likod si Kakashi. Ginamit na ni Kakashi ang kanyang Sharingan kaya nakaiwas ito sa atake ni Gozo. Gumamit ng Chidori si Kakashi at ang bilis gumalaw ni Gozo. Nanghihina na si Hinata kaya inutos ni Rinji kay Nurari na tapusin na niya ito kaya lumapit na si Nurari at bigla nilang narinig na pinagsisira ni Kiba ang kagubatan at nawawala ang smoke screen. Dumating na si Kiba kay Hinata at biglang umatake si Kiho at nagpalabas ng lason kaya tumaas sila sa puno. Aatake na sana si Rinji kina Kiba nang biglang may naramdaman ito kaya inutos ni Rinji na gumawa ng smoke screen si Kigiri dahil otres na sila. Ginawa na ito ni Kigiri at umatras at hindi maintindihan ni Kiba kung anong nangyayari kaya dumating na si Shino at pinuri ang mga kalaban na may magagaling na senses ang mga ito. Balak palang mag-cast ng net si Shino sa kalaban upang mahuli nila ito ngunit naramdaman ito ni Rinji kaya hindi si Shino nagtagumpay. Dumating na rin si Kakashi ngunit si Hinata ay injured at tinanong ni Kiba kay Kakashi kung natalo ba nito si Gozo kaya sumagot si Kakashi na hindi ngunit hindi pa tapos ang laban at nararamdaman ni Kakashi na mayroon pa silang kalaban sa malapit.
Sa may Ninjutsu Research Center ng Konoha ay may nakita silang kakaiba sa binigay ni Shino at ininform na ito kay Tsunade. Ininform ni Shizune na ayon sa report galing sa research team ay kahit na ang body fluids ng parasitic insect ni Shino ay na-crystallized at hindi makapaniwala si Tsunade na nag-e-exist ang jutsu na ito. Dagdag pa ni Tsunade na nung dati ay may usap-usapan na kumakalat tungkol sa existence na isang ninjutsu na nakakapag-crystallize ng lahat ng bagay at sinasabi rin nila nakikristallize din kahit na ang dugo ng tao. Napagtanto nila na tagasunod ni Orochimaru ang Crystal User na ito at gagamitin nila ang Crystal User Ninja na ito upang malaman nila kung nasaan si Sasuke. Nakadating na sina Naruto sa kagubatan na kinaroroonan ng kalaban kaya inutos ni Yamato kay Sai na tingnan ang kagubatan galing sa taas kaya lumipad na si Sai. Gumamit ng Jade Crystal Labyrinth si Gurren at may malaking crystal na tumutubo. Balak na ni Kakashi na umatake ngunit pinatigil ni Shino dahil ang kanyang mga insekto ay umaarte ng kakaiba dahil para silang nakakulong at inutos ni Kakashi kay Hinata na tingnan kung may siling jutsu man o barrier na ginamit ang kalaban kaya nung ginamit na ito ni Hinata ay nakikita niya ang sarili niya pati sina Kakashi kaya ininform ito ni Hinata na nakikita niya lamang ay ang sarili nila at natalo ng kalaban ang Byakugan. Gumamit si Gurren ng Jade Crystal Mirror pati na ang Jade Crystal Clone Jutsu at naglabasan ang mga clone ni Gurren sa salamin. Napagtanto ni Kakashi na naglagay ang mga kalaban ng barrier at akala nila na nasil na nila ang mga kalaban gamit ang mga parasitic insects. Naramdaman ni Kiba na may kalaban at may mga crystal kaya umiwas ang apat. Umatake si Gurren kay Shino at gumamit ng Jade Crystal Blade ngunit nakaiwas si Shino at umatake rin ang isang clone ni Gurren kay Kiba at nakakaiwas si Kiba. Umatake rin si Gurren kay Kakashi at gumamit ng dalawang Crystal Blade ngunit nakakaiwas si Kakashi. Ginamit na ni Kakashi ang Sharingan ngunit ininform ni Gurren na hindi makokopya ni Kakashi ang kanyang crystal style. Sinubukan ulit ni Hinata na gamitin ang Byakugan ngunit sarili niya lamang ang nakikita niya kaya hindi na niya ito magagamit. Dumating na rin si Gurren kay Hinata at balak ni Hinata na makipaglaban kahit na hindi niya magamit ang Byakugan. Lumapit si Gurren at gumamit si Hinata ng Gentle Fist Trigrams 32 Palms. Patuloy na umatake si Hinata kay Gurren hanggang sa mag 32 palms at tumamba si Gurren ngunit isa lamang pala itong clone. Gumamit ng Jade Crystal Prison si Gurren sa likod ni Hinata at nakulong si Hinata sa crystal ni Gurren. Biglang umatras ang clone ni Gurren kina Shino, Kiba at Kakashi at hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Napatanong si Kiba kung nasaan si Hinata kaya pinakita ni Gurren kung nasaan ito. May nakita sina Naruto na malaking crystal at lumipad si Sai at nakita ang malaking crystal na 1 kilometro ang laki. Sinubukan ni Yamato na sirain ito ngunit hindi tumalab at napagtanto ni Yamato na ang atake mula sa labas ng crystal ay hindi nararamdaman sa loob at sigurado si Yamato na sina Kakashi ay natrap sa loob. Sinubukan ni Yamato na sirain sa ilalim ngunit may crystal din at balak na gamitin ni Naruto ang bago niyang jutsu upang masira ang crystal. Nagsama ng jutsu si Naruto at pinalabas si Gamekichi at Gamatotsu. Pinagbantaan ni Gurren na kung patuloy sina Kakashi na sumunod sa kanila ay sisirain niya ang crystal at madudurog si Hinata. Ginamit ni Naruto at Gamatotsu ang Toad Water Pistol at nagtagumpay sina Naruto na masira ang crystal. Nag-aalala si Gojo kay Gurren kaya pumunta ito kay Gurren pati na sina Rinji. Nakarating na sina Naruto kina Kakashi at nakita ni Naruto si Hinata kaya nagalit si Naruto. Tinanong ni Naruto kung anong gagawin nila kaya sumagot si Kakashi na hindi sila pwedeng umatake ng walang ingat dahil hostage nito si Hinata at kahit na maliit na yanig ay magsasanhi na masira ang crystal. Umatake si Naruto gamit ang Toad Water Pistol ngunit na crystallized lamang ito ni Gurren at naging dragon. Gumamit si Gurren ng Burst Crystal Falling Dragon at umatras ang lahat. Inutos ni Kakashi kay Naruto na kunin niya si Hinata habang kinukuha ang atensyon ni Gurren at ang buhay ni Hinata ang una nilang priority. Sumulong si Yamato at Kakashi at nag-volunteer si Kakashi na siya na lamang ang gawing hostage ni Gurren at pakawalan si Hinata ngunit hindi pumayag si Gurren at umatake. Biglang nasa likod si Sai at nagbato ng crystal si Gurren kaya natalo ang ibon ni Sai at tumalon ito. Kinuha na ni Gamatotsu si Hinata at umatake si Gurren kay Gamatotsu ngunit nawala na ito kaya umatras na rin ang tatlo.
Dumating na sina Gozo at inutos ni Gurren kay Renji na huwag niyang hahayaan na mawala ang kalaban sa paningin niya. Dahan-dahan na nilapag sa sahig ni Gamatotsu si Hinata at may nakitang lamok si Gamatotsu kaya binitawan nito si Hinata kaya nagkaroon ng crack ngunit hindi nasira. Nakarating na si Pakkon at ininform ang lahat na tapos na nila na pag-aralan ang parasitic insect ni Shino at sigurado sila na gumagamit ang kalaban ng crystal style at nakumpirma ng analyst na mayroong mga ilang materials galing sa crystal na nakapaloob sa insekto. Dagdag pa ni Pakkon na ang epekto nito ay kahit na ang biological fluid ng insekto ay na-crystallized. Tinanong ni Naruto kung magiging okay si Hinata kaya sumagot si Kakashi ng oo at sinuggest ni Yamato na ibalik nila agad si Hinata sa Konoha at matutulungan sila ni Tsunade. Biglang nasira ang crystal at tiningnan ni Sakura at buhay pa din si Hinata. Biglang nagulat si Shino at tinanong ni Kakashi kung anong problema kaya sumagot si Shino na iniisip niya ang kanyang insekto at pagkatapos ng kanyang insekto na matalo sa crystal style jutsu ay nadurog ang kanyang insekto sa kanyang kamay at si Hinata ay nakaligtas. Nagising na si Hinata at sumagot na nung natanggap niya ang jutsu ay nilabas niya ang kanyang chakra galing sa kanyang mga chakra points ng sabay-sabay at nagbuo ng pambalot sa kanyang katawan kaya napagtanto na ni Shino kung bakit hindi nagtagumpay si Gurren na makrystallize ang chakra. Tinanong ni Yamato kay Kakashi kung anong gagawin nila kaya sumagot si Kakashi na atras sila dahil wala silang pang-counter kay Gurren ngunit hindi pumayag si Naruto dahil makakatakas ang mga kalaban at sumang-ayon si Kiba kay Naruto dahil kung pinalaya nila ang mga kalaban ay hindi na nila mahahanap ito. Ininform na ni Kakashi kung ano ang plano at hahatiin nila ang kanilang grupo sa dalawa. Inutos ni Kakashi kay Sai at Sakura na manatili sila doon at hintayin na makarecover si Hinata at ang iba ay hahanapin ang kalaban ngunit kapag gumagalaw ang mga kalaban ay binubura nila ang kanilang mga amoy at imposible na mahanap sila kahit na gamitin nila si Akamaru. Tinanong ni Naruto kung paano nila mahahanap ang mga ito kung imposible na masundan kaya sumagot si Kakashi na gagamitin nila ang ginagamit ng kalaban na mga paniki. Gayunpaman, kung masyado silang lumapit sa paniki ay mahahanap sila agad ng mga ito kaya kailangan nilang gumalaw ng maingat. Dagdag pa ni Kakashi na kailangan nilang mag-ingat sa crystal barrier na sinira ni Naruto at kahit na mahanap nila ang mga kalaban ay huwag silang aatake dahil ang layunin nila ay imbestigahan lamang sila at umalis na sila ngunit nakikita pala sila ni Kabuto. Pumunta na ng lawa sina Gurren, Yukimaru, Kabuto at Gozo. May naisip si Shino na ideya para mahanap ang kalaban at ininform sa lahat na baguhin nila ang kanilang pag-iisip at kailangan nilang ipagpalagay na nahanap sila ng mga paniki para makakuha sila ng advantage sa mga kalaban dahil ang supersonic waves ng mga paniki ay hindi gaanong kalayo ang naaabot at kapag nasense sila ng mga paniki ay paano ng mga paniki na mare-report ito sa mga kalaban at nagets ito ni Kiba at Kakashi at gusto ni Kakashi na subukan ito. Inutos ni Kakashi kay Naruto na gumawa ito ng 3 clone at ihilira sa layo ng 10 metro sa isa't isa at patakbuhin sa ibaba. Ginawa na ito ni Naruto at tumakbo ang 3 clone. Nakita sila ng paniki at nakita ito ni Shino kaya balak nila itong sundan. Tumigil sina Kabuto sa gitna ng lawa at pinasuot na ito kay Yukimaru at ibibigay na rin ang gamot at nag-aalala si Gurren dahil maraming binigay na gamot si Kabuto ngunit wala siyang magawa dahil ayaw niya na gambalain ang plano ni Orochimaru. Ininom na ito ni Yukimaru at gumamit si Gurren ng Jade Crystal Hexagonal Column. Naglabasan ang mga crystal sa lawa at biglang sumakit ang ulo ni Yukimaru at naglabas ng malakas na chakra kaya malapit nang umangat sa lawa ang three-tailed beast.